Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light Zone. Tayo'y magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko dito sa lupa para ng sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Amen. Itinuro sa atin ng Kabanata 11 kung paano nga ba tayo dapat manalangin at kung gaano ito kahalaga sa ating mga buhay. Katulad ni Jesus na ating Diyos na namuhay sa panalangin upang masunod ang kalooban ng ating Ama sa langit. Dumako naman tayo sa ating panibagong paksa o kabanata na ating pag-aaralan at tatalakayin ngayon patungkol sa Lucas Kabanata 18. Nakapaloob sa kabanatang ito ang mga iba pang mga kaganapan o ginawa ni Jesus sa kanyang pagmiministeryo, mga talinghaga, pangangaral at pagpapagaling. Itinuro ng kabanatang ito kung paano nga ba tayo makakapamuhay ng maayos, matuwid at kalugod-lugod sa Diyos kung ang lahat ng ito'y ating susundin at ipapamuhay ang kanyang mga aral, katuruan at mga mabuting halimbawa ni Jesus na ating Diyos. Una, maging matyaga tayo sa panalangin at huwag mawawalan ng pag-asa. Ang ginawang halimbawa dito ni Jesus ay ang byuda at ang masamang hukom. Dahil sa naging matyaga at hindi nawalan ng pag-asa ang byuda na bigyan siya ng katarungan sa kanyang usapin, bagamat tinanggihan siya ng hukom sa matagal na panahon ay sa huli ay ibinigay nito sa babaeng byuda ang katarungan na matagal na niyang ninanais dahil sa pagpupumilit nito at pangangambala sa kanya. Ano pa ang ating Diyos sa masalangit? Na hindi pa natin hinihingi, ibinigay na niya ang lahat sa atin. Kung hindi naging matyaga at mapilit ang babaeng byuda sa hukom, bibigyan niya kaya ng katarungan ng babaeng byuda? Marami sa atin na madaling sumuko sa panalangin dahil hindi tayo kumbinsido sa kung anong kayang gawin o kapangyarihan ng panalangin. Kaya imbes na ang panalangin ng ating unang kailangan o dapat gawin kapag tayo'y dumadanas ng pagsubok o kung anuman sa ating mga buhay, ito ang ating nagiging huling paraan kapag wala na tayong ibang magagawa o maaasahan. Kaya minsan dumadanas tayo ng pag-aantala sa panalangin, hindi dahil nag-aatubili ang Diyos na dinggin ang ating mga panalangin, bagkus dahil nais ng Diyos na tayo ay matuto at maging matyaga sa panalangin. Dahil ito'y magdadala ng pagbabago sa ating mga buhay at bubuo ng bagong katangian sa bawat isa na katulad kay Kristo na ating Diyos. Pangalawa, nais ng Diyos na tayo'y maging mapagkumbaba. Ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mas kinalulugdan ng Diyos sa mga taong mapagkumbaba kaysa sa mga taong mapagmataas na katulad na lang ng halimbawa sa atin na mababasa sa kabanatang ito. Tungkol sa Pariseo at maniningil ng buwis. Pareho silang pumunta sa templo upang manalangin ngunit hindi sila pareho na nanalangin. Dahil ang Pariseo ay ang kinausap niya ay ang kanyang sarili, hindi ang Diyos. Dahil ang tingin niya sa kanyang sarili ay siya'y matuwid. Kaya ang pinupuri niya ay ang sarili, hindi ang Diyos. Ngunit ang maniningil ng buwis ay talagang nagpakumbaba sa Diyos. Inamin niya na siya'y makasalanan at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan na hindi halos makatingin sa langit sa labis na pagsisisi kaya siya kinalugdan ng Diyos. Walang matuwid sa paningin ng Diyos dahil tayong lahat ay makasalanan. Dahil na din sa habag at grasya ng Diyos kaya tayo naging matuwid sa paningin ng Diyos Ama. Kaya wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Sino ba sa atin ang matuwid at walang ginawang kasalanan? Wala.
ni gumawa ng mabuti ay hindi natin kayang gawin, ito'y dahil na din sa grasya ng Diyos. Kaya katulad na maniningil ng buwis, maging mapagkumbaba tayo, aminin natin na tayo'y nagkasala at pagsisihan ng lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Huwag tayong maging mayabang kagaya ng Pariseo na ang tingin sa kanyang sarili ay matuwid. Hindi tayo naligtas dahil sa ating mabuting gawa. Naligtas tayo dahil sa ating mga pananampalataya. Pangatlo, itinuro ng Diyos sa atin sa kabanatang ito na ibigay o isuko natin ang ating mga buhay sa Diyos. Ang ibig sabihin nito ay kailangan nating mamatay sa mundo at mabuhay kay Kristo. Hindi literal na pagkamatay sa mundo, bagkus mamatay tayo sa mga impluwensya ng mundo. Kaya napakahirap na makapasok ang mayaman sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Katulad ng halimbawa dito na kahit ginawa na ng lahat ng mayamang lalaki, sinunod niya ang mga utos ngunit hindi niya isinuko ang buong buhay niya sa Diyos dahil patuloy siyang kumapit sa mga bagay na akala niya ay mas mahalaga katulad ng kayamanan sa mundo kaysa sa tunay na kayamanan na si Hesukristo. Kaya hindi niya natamo ang kaharian ng Diyos. Sa lahat na makakapanood at makakarinig ng programang ito, pahalagahan at intindihin nating mabuti ang lahat ng itinuturo ng kabanatang ito. Dahil ito'y magiging gabay natin patungo sa kalugod-lugod na buhay sa ating pananampalataya sa Diyos. Sundin at gawin natin ang lahat ng mga aral na ating narinig at napanood. At higit sa lahat, ibahagi natin sa lahat ang ating mga natutunan sa salita ng Diyos upang malaman nila ang katotohanan at makapamuhay sila na kalugod-lugod sa Diyos. Tayo'y manalangin. Diyos na makapangyarihan at mahabagin sa lahat ng lumalapit sa iyo, dinadakila ko ang iyong napakabanal at napakataas mong pangalan. Tulungan mo kaming maging mapagkumbaba, matyaga sa panalangin at isuko ang buong buhay namin sa iyo. Dahil ito ang nais at kalooban mo sa amin. Kahabagan mo nawa ang lahat ng mga makakapanood at makakarinig ng programang ito na magsisisi at tatanggapin ka sa kanilang mga buhay. Dahil ikaw lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen. Samahan niyo ako sa susunod na linggo upang muling pag-aralan ang salita ng Diyos. Ako si Mateo, ang inyong sundalo sa panalangin.